O ang ah, tayo na kung saan ay makita ko natin. Kaya na ipinahayag ni Jesus, sabi niya, sin or a curse. Sa aming kapinabangan ng biyaya ang ipinagkaloob ng Diyos sa amin. Kaya na kami ng pagkilos si Maria, sabi natin ay napupo siya, si Maria, na isang banal. Kaya nawa sa grasya, siya ng Diyos. Siya ng Diyos. Kasi makakala natin, kaya misyon na, ba't ka pinagpapala? Kasi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa lahat, nauna yung pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang niya tayo nililigtas, isa na nasunod tayo. Parang pangalagaan nyo, kailangan tayong sumunod, katulad ng ginawa ni Maria. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Sabihin, kaya natin nagagawa yung mga bagay na ito na magdudulot sa atin ng pagpapala. At makita natin na ipinamanig ng Diyos kahit na sa mga pagbasa. Sa nung nakaraang araw, isa at kay Samson. Kaya makita natin bakit? Kasi sila binigyan ng buhay sa gina ng pagkabaw ng kanilang mga magulang. Sa gitna ng hindi magkaanak ang kanilang mga magulang. At ito yung pinaalala kay Maria. Ang sabi sa kanya ay naalala mo ang iyong pinsang si Elizabeth. Na kung saan ay baog ay hiniyalin nasa ika-anim na buwan na ng kanyang pagkatalatao. So bakit gawa ng biyaya ng buhay na ipinagkaloob kay Juan Bautista sa pamamagitan ni Zacarias at ni Elizabeth. At kami din naman kay Manoah sa kanyang asawa para kay Samson. At yun ang bahagi na kung saan ay ginawa, higit na maging lakas tayo. At yung image din, babalikan na natin, sabi natin, yung imahe ni Samson, nakita natin, sabi nga ako natin na alin, sabi natin, yung isang Nazarite, kung yung maalala, binigyan natin ng pag-inili ng alin, dahil sa biyaya ng buhay, ay pinagkaloob, na magkaanak si Manoah ng kanyang asawa. Anong sabi ng Panginoon? Sabi ba natin, yung Nazarite, yung hindi siya titikim ng anumang uri ng nakalilasing na inumin, yung hindi siya mapagupit ng buhok,
siya hawak ng patay. No? Kaya yung biyaya na yon na ipinagkaloob sa kanya, kinakailangang pangalagaan, hindi na pabayaan ni Samson. Bakit? Umibig siya kay Delilah. Ano? Ang gawa ng kanyang pag-ibig kay Delilah, anong nangyari? Ay, pinutol yung kanyang buhok. Pinutol ng buhok kanyang buhok. Baka lang siya. Ano? Pero hinayaan niya na siya'y malindang gawa ni Delilah. So, ano nangyari? Wala nang putulin yung kanyang buhok. Nawalan siya ng lakas. Nanghina siya. So, nawala yung ugnayan ng Diyos at ni Samson. Kaya, bahagi yun na kung saan ay makilan. Pero kung natin sila, nandun yung biyaya at pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos. Ano lang kailangan? Kasi nga, hindi iningatan ni Samson yung biyaya na ito. Kaya hindi po yung kinakailangan natin. Ano? Si Maria, sa Ebanghelyo natin, maliwanag na sinabi mo ito. Narinig natin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Anong sabi ni Maria? Bahagi yun na kung saan ay nakita na ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. No? So, handa si Maria na tumugon sa panawagan ng Diyos. Bahagi yun. Ibig sabihin, iningatan niya yung biyaya ng pagpapala ng Diyos sa kanya. No? So, anong hamon? Una, ay sabi nga natin, sa gitna ng mundong ginagalawan natin, ay sana ay maging tagapagdala tayo ng pagpapala ng Diyos. Padre, ako ay sinasalbahin ng iba. Kahit ka sinasalbahin ng iba, ikaw ay huwag mo silang salbahin. Bakit? Ang dala mo ay pagpapala ng Diyos. No? Hindi isang kung tawagin po natin ay isang bagay na kung tutusin po natin ay curse, no? Sa ibang tao. No? Kasi yun ay binigay sa iyo ng Diyos. No? Kapag yun ay sinumpa mo, hindi mo na yung pagkapala ng Diyos. No? Ikaw mismo ay nagdadala ng sumpa. At hindi lang ikaw nagdadala ng sumpa, ibinibigay mo yung sumpa. No? Kaya, huwag mo tayong manunumpa. No? Huwag natin sumpain ang ibang tao. No? Bakit? Kasi nakita natin yun yung ibibigay natin. Ang ibibigay natin hindi lang manatiling banal. Kasi yun ang tinanggap ni Maria. Ikaw ay manganganak ng isang banal. Tayo pinababanal ng Diyos. Tinatanggap natin si Jesus, yung banal na komunyon. Kaya iwasan natin yung paggawa ng kasalanan. Bahagi mo yun. Kasi sabi nga natin, maaaring hindi natin namamalayan. Kaya tayo napapahamak ay gawa ng alin. Kasi wala tayo sa estado ng grasya ng Diyos. Hindi lang tawag natin yung walang kasalanan in the state of God's grace. Nasa estado ng grasya ng Diyos. At nasa estado ng grasya ng Diyos ay
siguradong pinoprotektahan ng Diyos. Kaya sabi sa atin, kung sino ang panig sa atin, kapag kasama ng Diyos, walang pwede, walang lalaban sa atin. Kasama natin ng Diyos. So si Maria, hindi naman Maria ang pinagpala. Tayo ba? Mga nagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. And then, ano yung pinakailangan natin pagkain? Manatili na yung pinagpapala ng Diyos. Yung pagpapanatili natin ay hindi nakabase doon sa mga sumpa na ibinibigay sa atin. Ano? Kasi yung kabanalan natin ay hindi nakabase doon sa sumpa na ibinibigay sa atin. Yung kabanalan natin ay alin? Depende sa atin kung panghahawakan natin ay yung pagpapala ng Diyos, no? O yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya si Maria, yun ang kanyang ginawa. Ay, kaya napakalaga yung alin. Yung unang makita natin yun, ako'y alipin ng Panginoon yun. Kaya natin, paano natin magagawa? Kailang ilagay natin yung ating sarili saan? In humble submission, kababaan ng kalooban sa kagustuhan ng Diyos sa atin. Yun yung pangunguna. Ano? Kinakailangan natin magkaroon tayo ng kababaan loob, hayaan